Mula nang lumipat ng inupahang bahay ang mag-asawang Jan at Karina, ay salita na silang nag-alaga sa nag-iisang anak nila na si Jory. Panggabi kasi ang asawa nito na si Karina at si Jan naman ay work from home sa gabi bilang encoder. Nagpasya kasi silang lumipat ng mag-asawa mula nang mapromote ang asawa niyang si Karina. Kailangan kasi nila ang mas malaking bahay lalo na't may anak sila na 5 taong gulang pa lang. Ano mahal? Nagustuhan mo ba yung bagong bahay na nakuha natin? Tamang-tama na siguro to. Malaki ang sala, maganda ang design ng bahay, at kumpleto na sa gamit. Okay na siguro to, mahal. Malawak din ang garden, makakapaglaro ng maayos si Jory. Hindi siya basta makakalabas ng bahay. Kahit di mo siya bantayang mabuti. At saka hindi tabing daan. Kaya lang, kailangan talaga natin kumuha ng mag-aalaga sa kanya. Para pag oras ang nagtatrabaho mo dito, ay hindi ka maistorbo kung sakaling magising siya sa gabi. Oo nga mahal. Minsan kasi kung kailan nasa meeting ako, doon magigising ng alanganin si Jory. Tapos iiyak. O titigil lang pag tinimpla mo ng gatas at tinabihan mo sa pagtulog. Ganun ba, mahal? Naku, pasensya ka na ha. Kailangan talagang makahanap na tayo ng mag-aalaga kay Jory. Sus, ano ka ba mahal? Okay lang yun. Pero tama ka, dapat talaga makahanap na tayo ng mag-aalaga sa kanya. Hayaan mo, bukas titingin ako sa online. Subukan ko yung sinasabi ni paring Jimmy na website. O sige, mahal. Tignan ko muna yung niluluto ko. Tapos mag-aayos pa ako ng mga ibang gamit natin. Ikaw muna bahala dyan kay Jory ah. Sige mahal, ako nang bahala dito. Nagtungo na si Karina upang magpunta sa kusina upang tingnan ang kanyang niluluto. Balak niya kasing kumain muna sila bago magayos ng mga hinakot na gamit. Ilang saglit pang nakalipas, kumain na silang mag-asawa bago pinatulog ang anak upang makapag-ayos pa sila ng gamit. Pasado 3:00 na ng hapon nang may isang bisita ang dumating. Tao po, paring Jan, maring Karina. Agad namang nagtungo si Jan matapos marinig ang tumatawag. Paring Jimmy, ikaw pala. Halika, pumasok ka. Pinapasok nito ang kaibigan at maraang sinara ang gate. Upo ka muna paring Jimmy. O kamusta ba? Mabuti di ka naligaw sa paghanap nitong bahay. Ganun pa rin. Okay lang naman pare. Di naman pala mahirap hanapin to eh. Nagtanong nga lang ako sa may tindahan. At agad na itinuloy itong bahay nyo. Nakilala niya pala yung may-ari nito. Ganun ba pre? Mabuti naman. Siya nga pala pre, kumain ka na ba? Kung gusto mo, paghain kita. Ay nako pre, huwag ka na mag-abala pa. Kumain na rin ako bago magpunta dito. Siya nga pala, asan si Mare? Saka yung inaanak ko. Tanong nito sabay lumingalinga pa. Matagal na magkakilala ang dalawa. Sa katunayan, high school pa lang ay magkaibigan ang dalawa. Matagal na rin nila kilala si Karina. Kung kaya't nung nagkaanak sila, si Jimmy nga ang kinuha nilang ninong sa anak nila. Mabait si Jimmy. At talagang noon pa ay sanggang dikit sila kahit anong mangyari. Nako pre, andun na sa taas. Inaayos yung mga gamit namin at yung magiging kwarto ni Jory. Yung inaanak mo naman, pinatulog muna namin. Natapos kumain. Alam mo naman yun, sobrang likot. Baka di namin matapos tong pag-aayos kung babantayan namin siya. Bakit pre? Di pa ba kayo nakakahanap ng magbabantay kay Jory? Kung gusto mo pre, ako muna. Ako muna magbantay, total wala pa naman akong trabaho. Nag-shutdown kasi yung company na pinapasuhan ko. Baka 1 buwan pa bago uli kami makakabalik eh. Ganun ba pre? Ikaw bahala pre. Kaya lang, di ba nakakaya sa'yo? Baka imbis na nagpapahinga ka, ma-stress ka pa dahil sa kakulitan ng inaanak mo. Ano ka ba pre? Okay lang yun no? Saka nakakaboring sa bahay. Kung 1 buwan ako magtatambay dun. At isa pa, magkasundo naman kami ng inaanak ko. Sa bagay, tama ka pre. Gabi lang naman bantayan si Jory. Panggabi kasi si kumari mo. Saka need ko lang naman talaga yung may magtitimpla ng gatas niya kapag nagising siya sa alanganing oras.
Kaya nga pre, medyo makakatibin kayo no? Sayang din yung isang buwan na ibabayad mo sa magbabantay kay Jory. Sa akin walang problema. Basta may pagkain dyan at beer sa rep, okay na ako dun. Sira ka talaga pre. Paano ka magbabantay kung lasing ka? Pagkain marami. Pero toma, bawal no? Ay oo nga pala no. At sabay na silang nagtawanan. Ilang sandali pang lumipas. Nagpaalam na muli ang kaibigan. Kung kaya pinagpatuloy na niya ang ginagawa. Marami pa kasi silang gamit na ayusin. Ang ibang gamit na di na ginagamit ay kanya nilang tinago mula sa likod sa bahay. Maluwag din naman kasi ang pwesto doon. Ang iba naman, talagang hindi na mapapakinabangan ay itinapon na rin nila. Magagabi na nang matapos ang mag-asawa sa mga ginagawa sa nasabing nilipatang bahay. Habang kumakain ng hapunan, napag-usapan nila ang kaibigan na si Jimmy, na ninong din ng anak nila na si Jory. Siya nga pala mahal, dumaan pala dito si paring Jimmy. Naitanong tuloy niya kung nakakuha na tayo ng mag-aalaga kay Jory. Ganun ba mahal? Dumaan pala dito si paring Jimmy. Ano pala napag-usapan niyo tungkol sa mag-aalaga kay Jory? May ire-recommenda ba siya sa atin? Tanong nito sa asawa at sabay inom ng tubig sa baso. Sinabi ko na wala pa tayo nakukuhang mag-aalaga sa anak natin. Di ko pa kasi nabibisita yung website na sinasabi niya. Pero nagrekomenda siya na kung pwede, siya na lang muna daw ang pansamantalang mag-aalaga sa anak natin. Habang wala pa siyang trabaho. Nag-shutdown kasi yung company nila. At isang buwan pa bago daw uli sila makabalik. Ganun ba mahal? Ano naman sinabi mo? Kung sa bagay, okay din naman si paring Jimmy muna pansamantalang mag-alaga kay Jory. Habang wala pa tayong nakukuha. Sa katulong na rin natin sa kanya. At isa pa, nakakasiguro tayo na maalagaan ng maayos ni paring Jimmy si Jory. Parang anak din naman turing niya kay Jory. Pero ikaw, hayaan din kita mag-decide kung ano ang maganda. Sa akin, ay okay lang din naman mahal. At least, di na ibang tao pa. Di man ibang tao ang turing ko kay paring Jimmy. Para ko na siyang kapatid. Alam ko naman yung mahal. Basta kung ano magiging pasya mo, dun ako. Salamat mahal. Pagtapos nila mag-usap ay nagpatuloy na sila sa pagkain. Pagkatapos nila kumain, nagdiretso na sa kusina si Karina upang hugasan ang platong pinagkainan. At para ipagtimla na rin ang anak nila ng gatas bago ito matulog. Dumipas ang gabi ay nakatulog naman ng maayos ang mag-anak sa bagong nilipatang bahay. Kinabukasan, pasado alas 5, maagang gumising si Jan upang magluto ng almusal. Hinayaan muna niyang matulog ang asawang si Karina. Gawa ng pagod ito sa paglilinis at pag-aayos ng gamit sa bagong nilipatang bahay. At isa pa, kailangan ito ng masapat na tulog dahil sa pagsapit ng gabi, ipapasok na ito uli sa trabaho. Inilipat din niya ang higaan ng anak, si Jory, upang di nito maistorbo ang ina. Kung sakaling umiyak ito kapag nagising. Nagluto ito ng sinangag, pritong itlog, pandesal at mainit na tsokolate. Nihanda muna niya sa lamesa ang almusal at tinungo muna ang kwarto nila ang mag-asawa upang tingnan kung gising na ito. Mahimbing pa rin itong natutulog. Pagdakay, sinilip din ito ang anak na si Jory na mahimbing pa rin na natutulog. Habang naghihintay ng oras para sa pagising na mag-ina, naisip nito na buksan ang laptop para mag-online sa website na binigay ng kaibigan. Nag-post siya dito na naghahanap siya ng mag-aalaga sa kanilang anak. Nang makapag-post na siya, hinayaan niya munang nakabukas ang laptop upang makita niya kung may sasagot sa email niya. Maraan siyang tumayaw upang silipin uli ang anak na natutulog sa nilipatan nitong couch. Ilang saglit bang lumipas, ay naramdaman niyang nagising na din ang asawa nito. Good morning, mahal. Ang aga mo ata nagising. Bati nito sa kanya habang nakayakap ito sa likod niya. Good morning din mahal, gising ka na pala. Halika at mag-almusal na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Kaya pala hanggang sa kwarto, amoy ko ang sinangag at chocolate. Nagutom tuloy ako, kaya ako napabangon.
Ganun ba? O tara na, mag-almusal na tayo. Gatulog pa si Jory. At sabay na silang nagpunta sa lamesa at umupo para kumain. Habang kumakain, napag-usapan uli nila ang planong manguha ng katulong para sa pag-aalaga sa anak nila na si Jory. Siya nga pala mahal, nag-post na ako sa website na binigay sa akin ni paring Jimmy para sa mag-aalaga kay Jory. Pero nilagay ko doon na valid yung after 1 month kasi di ba nakiusap si paring Jimmy na siya muna habang di pa siya nakakabalik sa pinapasukan niya. Magpapaliwanag nito sa asawa. Ganun ba, mahal? Okay lang yun. Magkasundo naman si paring Jimmy at si Jory. Mabuti na din yun, at least kahit busy ako sa gabi, may magbabantay pansamantala kay Jory. Anas nito, nasabay na silang napatingin sa anak na mahimbing pa rin na natutulog. Nagpatuloy sila sa pagkain. Makalipas ang kalahating oras, matapos kumain, ay minabuti muna ng mag-asawa na ipagpatuloy ang pag-aayos ng mga gamit na hindi nila natapos. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang kumpare nila na si Jimmy. Tao po! Tao po! Tawag nito sa labas. Sinilip niya ito sa bintana at sinabihang pumasok na. Paring Jimmy, ikaw pala. Bakit tumatawag ka pa? Para ka namang iba niyan. Di ka na lang tumuloy. Halika, pumasok ka na dito. Aya nito sa kaibigan. Agad naman niya itong pinabuksan ng pinto. Pasensya na kayo pre ha. Baka kasi maya tulog pa kayo. Kaya minabuti ko tumawag muna. Alam ko kasi na pagod kayo maghapon. Sagot nito sa kaibigan at naupo na sa couch at tinabihan pa si Jory. Tulog pa pala yung anak ko. Siya nga pala pre. Pwede ba ngayong araw na ako mag-umpisa? Magbantay kay Jory. Boring sa bahay eh. Huwag ka mag-alala. Kahit di mo ko swelduhan. Ayos lang sa akin yon. Importante lang di lumipas yung isang buwan na tambay ako. Mas mabuti ng ganito. May pinagkakabalahan. Wala namang problema pre. Ikaw bahala. Gusto mo magbisa ka ngayon. Tama-tama nga may investor akong kamiting mamayang gabi. Kaya sigurado di ko masisilip na maayos si Jory pag nag-umpisa na ang meeting. Ayos, sige. Pare mamayang gabi ha. Kaya lang di naman ako napasyal para tanungin ang about sa pagbabantay kay Jory. Mamayang gabi, babalik ako kapag nakapasok na si Maring Karina. At marahan na itong tumayo para lumabas. Uwi ka na ba? Mag-almusal ka muna pre. Alok nito sa kaibigan. Wag na pre, may usapan din kasi kami ng girlfriend ko na magkikita ngayon para kumain sa labas. Saka sasabihin ko din sa kanya na for the meantime, ako muna mag-aalaga kay Jory. Habang wala pa tayong nakuwang taga-alaga at habang di pa ako nakabalik sa trabaho ko. At nagpatuloy na nga ito sa paglabas sa pinto. Ganun ba pre? Sige, ikaw bahala. At sabay na ito lumakad palabas at hinatid ang kaibigan hanggang makalis ito. Matapos ang mahabang oras, gumayak na ang mag-asawang Jan at Karina. Pinatulog na muna nilang anak. Bago ilang saglit, hinatid na ni Jan ang asawa sa labas hanggang makasakay ito para pumasok. Ilang saglit pa ang lumipas. Dumating na rin ang kaibigan si Jimmy. Ngayon kasi ang usapan nilang araw para sa pagbabantay ng anak na si Jory. Magandang gabi pre. Tulog na ba si Jory? Siya nga pre. Hinatid ko pa kasi jeep ko. Umuwi muna siya ng probinsya. Siya nga pala. Si Mare pumasok na ba? Uy pre, magandang gabi din. Pasok ka. Tulog na si Jory. Kakaalis lang din ni Karina. May ka na ba? Feel at home pre. Ikaw na bahala maya kasi kung mamayang konti, mag-umpisa ang meeting para sa malaking investor na darating. Sige pre, ako man ang bahala dito. Focus ka na lang sa meeting nyo. Ako na din bahala kay Jory. Salamat pre ha. Malaking bagay ito para sa amin. Ilang minuto pang lumipas, nag-umpisa na magtrabaho si Jan. Kausap na nito ang mga investor ng kanilang kumpanya. Sa kabilang banda, pagdamag ding namang gisi ang kaibigan si Jimmy sa kwarto ng anak nito na si Jory.
Himbing na himbing yun sa pagtulog. Sa kalaunan ay nakaramdam din siya ng antok, kung kaya't di niya namalayan na nakatulog na rin siya. Kinaumagahan, pag-uwi ng asawang si Karina, naabutan pa niya ang nagkakape ang asawa at ang kaibigang si Jimmy. Hinintay lang nito na dumating siya para sabay na din silang magalmusal at sabay na din silang matulog. O paano pre, mare? Mauna na ako ha. Babalik na lang uli ako mamayang gabi. O sige pre, salamat ha. Salamat pre ha. Dahan-dahan lang sa pagdadrive. Baka inaantok ka pa. Don't worry pre. Nagkape naman ako eh. Saka nakaidlip na din naman ako kagabi. At isa pa, di naman mahirap bantayan si Jure. Masarap nga ng tulog niya eh. O paano? Mauna na ako ha. Yun lang at agad na sumakay ito sa kanyang motor at mabilis itong pinaharurot. Pag alis ng kaibigan, sabay na nag-almusal ang mag-asawa bago sila natulog. Pareho kasing puyat ang mga ito. Ganun ang sistema na umikot sa kanila sa mga nagdaan pang mga araw. Lumipas nga isang buwan, nakabalik na rin sa trabaho ang kaibigan nitong si Jimmy, kung kaya naghahalin-hina na naman sila sa pagbabantay sa kanilang anak. Linggo ng umaga, maagang nagising si Jan. Nadinig na kasi nito na tumunog ang laptop. Nang tinig niya na ito, may mensahe mula sa website na kanya natanggap. Sinasabi dito, mayroon na silang nakuhang kasambahay para ipadala sa kanila. Tuwang-tuwa naman niya itong binalita sa asawa. Mahal, may nakuha na silang mag-aalaga kay Jory. Ayon dito, baka Lunes daw dumating na dito. Magmumula pa daw kasi ito sa malayong probinsya, sa Siquijor. Anas nito habang binabasa ang mensahe mula sa website na nasabing ahensya. Mabuti naman mahal. Para kahit umaga, may magbabantay kay Jory kahit tulog tayo. Oo nga mahal, makakapag-focus na rin ako lalo na sa gabi. Hindi ko na maya pupuntahan si Jory. Para lang tingnan kung nagising ba o umiiyak. Pagkatapos noon, inayos nila ang isang silid na tutuloy na magiging tagapag-alaga ng anak nila na si Jory. May bakante pa kasing kwarto para sa talaga sa bisita. Yun na lang ang ipagagamit nila sa makukuha at tagapag-alaga. Kinabukasan, tulad ng inaasahan, maaga na namang gumising si Jan para magluto ng almusal. Nakasanayan niya na itong gawin tuwing umaga. Kumain na silang mag-asawa habang tulog pa ang kanilang anak. Pagkatapos kumain, tinignan niya muli ang laptop upang makita kung may mensahe muli ang ahensya. Wala naman siyang nakita doon. Di na sila nag-update. Hindi bale, maghihintay na lang kami. Ayon naman sa kanila, ngayon daw ang dating ng katulong. Siguro nga malayo pa ang panggagalingan niya. Habang hinihintay ang inaasahang panauhin, milabuti niya na manood muna ng TV. Agad siyang umupo sa couch at kinuha ang remote. Ilang saglit pa ang lumipas. Isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Tumayo siya bigla para tignan ito. Isang magandang dalaga bumaba sa tricycle. May bibit itong maleta at palingaliw nga pa sa paligid. Ito na kaya yung hinihintay namin? Teka nga, malapitan ng matanong na din. Lumakad siya palabas ng bahay at nilapitan nga ang babae. Magandang araw po. Ako po si Tricia, yung pinadala ng katulong ng agency. Kayo po ba si Johnny Enriquez? Magandang araw naman sa'yo, Tricia. Ako nga si John Enriquez. Pero Sir John na lang ang itawag mo sa akin, ha? Siya nga pala, tara sa loob. Kinuha na niya ang dalang maleta at inaya na pumasok sa loob ang dalaga. Tama pala ang sinabi ng agency na ngayong araw ang dating mo. Kumain ka na ba? Gusto mo kumain ka muna? Ay hindi po, busog pa po ako sir. Nagmerienda po ako sa basta sinakyan ko kanina. Maraming salamat na lang po. Ganun ba? Ikaw bahala. Teka, tatawagin ko nga pala si Ma'am Karina mo para makilala mo rin siya. Umalis saglit ang lalaki para tawagin ng asawa. Pagbalik nito ay kasama na niya ang pati anak na si Jory. Mahal, siya nga pala yung pinadala ng agency para mag-alaga kay Jory. Marahang tumayo ang babae at binati nito ang asawa. Magandang umaga po ma'am. Bati nito sa kanya.
Magandang umaga naman, Iha. Balik niyang turan dito. Ito nga palang anak namin si Jory. Siya nga alagaan mo. Wala ka namang ibang gagawin kundi bantayan lang siya at pakainin. Pagka minsan, timplahan mo lang ng gatas. Yung ibang gawain dito ay katulong mo naman kami. Siya po bang alagaan ko? Ang cute naman niya. Hello, Jory. Bati ito sa bata habang hinihimas pa ang buhok nito. Siya nga pala, Tricia. Yung magiging kwarto mo, yung pangatlong pinto dun sa taas, malapit lang yun sa kwarto ni Jory. Para madali mo siyang mapuntahan. Kung gagamit ka naman ng CR, sa gabi, dito naman sa baba. May sarili naman kaming CR sa kwarto namin kaya anumang oras, maisip mong gumamit ng banyo ay okay lang. Ay sige po sir, salamat po uli. O siya, sige, ngayong araw na ito, wala ka namang gagawin. Magpahinga ka muna sa kwarto mo. Sigurado kami, pagod ka galing sa biyahe. Mamayang gabi ka pa naman mag-umpisang magbantay kay Jory eh. Tumango lang ang dalaga at hinatid niya sa kwartong tutuluyan. Lumipas ang mga oras, sumapit ang gabi, pumasok na uli si Karina sa trabaho. At nag-umpisa naman si Tricia na alagaan si Jory habang naghahanda naman si Jan sa kwarto para sa kanyang work from home. Tricia, ikaw nang bahala kay Jory ha. Kung may katanungan ka, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin. Kumato ka lang sa kwarto, okay? Sige po sir, ako na po bahala kay Jory. Napakain ko naman po siya bago ko patulugin. Magtitimpla na lang po ako ng gatas niya para kung sakaling magising siya mamaya eh. May naka-prefer na agad. Tumango lang siya at pumasok na sa kwarto at sinara ang pinto. Lumipas ang magdamag, naging maganda naman ang naging unang gabi ng bago nilang kasambahay. Pagiliw ito sa anak nila. Masipag din naman sa mga gawaing bahay. Hindi mo na ito kailangan pang utusan pa. Kung kaya naging paradag sila dito. Lumipas pa ang ilang linggo, naging maayos naman ang lahat. Ngunit isang pangyayari ang biglang nagpabago sa lahat. May napansin silang ibang kilos ang dalaga. Isang gabi, matapos ihatid sa labasan ni Jan ang asawang si Karina, nilabuti nitong magtungo sa silid ng anak upang tingnan kung nasa maayos itong pagtulog bago siya mag-umpisa sa trabaho. Pagharap niya sa hagdan, ay may naaninagan siyang isang anino na animoy paakyat. Dali-dali siyang sinundan iyon. Sa pagkakaalam niya kasi ganong oras ay nagpapahinga na ang kanilang kasambahay pagkatapos na pakainin at patulugin ang kanilang anak. Pagdating niya sa huling hakbang ng hagdanan, ay wala naman siyang nakita. Inisip niya na lang na baka nang malikmata lang siya. Lumakad siya ng marahan patungo sa kwarto ng anak upang tingnan ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang himbing na sa pagtulog na si Jory. Pagkatapos makita na okay naman ang anak, ay marahan niyang isinara uli ang pinto upang bumaba na. Aakma na siyang aalis na may maulinigan siyang ingay na nagbumula sa kwarto ng kasambahay. Dahan-dahan niya uli siyang naglakad patungo doon. Pagdating sa may pinto ng kwarto, ay mahihingat niya itong inilapat ang tenga upang pakinggan kung anong ingay ang kanyang naririnig kanina. Ngunit bigla itong tumigil. Bahagya niyang tiningnan ang silong ng pintuan at doon ay may nakita siyang anino. Maya-maya ay nakanilig siya ng yabag papalapit dito. Dali-dali siyang naglakad palayo at nagkubli sa sulok upang magtago. Nakita niyang bumukas sa pinto ng kwarto ng kasambahay. Ngunit wala naman siyang nakitang lumabas doon. Aalis na sana siya sa pinagtataguan nang muli niyang marinig na bumukas ang pinto ng kwarto nito. Isang anino ang lumabas doon. Ngunit ang pinagtataka niya, isang matanda ang lumabas doon at biglang pumasok sa kwarto ng anak nila na si Jory. Agad siyang tumayo sa pinagtataguan at mabilis na tinungo ang kwarto ng anak. Pagbuka niya dito ay ganun na lamang ang gimbal niya nang makitang hawak nito ang anak na si Jory. Sino kang matanda ka? Bitawan mo ang anak ko. At papaano ka nakapasok dito? Tiningnan lang siya nito at humagikik. Akma niya itong susugudin para gawin anak nang bigla siyang ginising ng kasambahay na si Tricia.
Sir! Sir, gising po! Mukha na naghinip kayo. Agad siyang napabalikwas ng bangon at nagulat pa nang makita si Tricia. Pawis na pawis siya at namumutla. Doon niya napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Dali-dali siyang umakyat para punta ng kwarto ng anak para siguruhin kung talagang panaginip lang ang mga nangyari. Pagdating niya sa kwarto, wala man siya nakitang kakaiba. Tulog na tulog pa rin ang anak. Salamat po, Diyos ko. Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Napabunto ng hinga na lang siya ng malalim at tuloy na bumaba uli. Nabutan niyang kasambahay na si Tricia na nagtitimpla ng gatas para sa kanilang anak. Okay lang po ba kayo, sir? Gusto niyo po ipagtimpla ko din kayo ng gatas? Hindi na, salamat na lang. Siya nga pala, Tricia, bago ka matulog, tsakin mong nakasara lahat ng pintuan ha. Mahirap na, baka mapasok tayo ng kung sino. Bilhin niya dito habang patingin-pingin pa sa kabuuan ng bahay. Opo, sir. Huwag kayong mag-alala. Sasara ko po lahat ng pinto. Ipag-uutos pa po ba kayo, sir? Wala na, sige. Pagkatapos mo sa gagawin mo, magpahinga ka na rin. Maaga ka na lang gumising para makapagluto ng almusal. At nang mapaarawan mo si Jory sa labas. Okay po, sir. Yun lang at tumalikod nito sa kanya. Ilang hakbang pa lang nakakalayo ang dalaga ay napansin niya ang suot nito. Parehong-pareho iyon ang suot ng matanda sa panaginip niya na pumasok sa kwarto ng kanyang anak. Teka, yun yung suot ng matanda sa panaginip ko ah. Paanong... Ayos, ano bang nangyayari sa'yo, Johnny? Epekto na ata to ng ilang buwan mong puyat. Di na lang niya pinansin at binaliwala lang ang mga nangyari. Bumalik na nila sa kwarto upang mag-umpisa na sa trabaho. Kinabukasan, nagising siya sa tapik ng asawang si Karina. Di niya namalayan dumating na pala iyon galing sa trabaho. Mahal, nandito na ako. Mukhang puyat na puyat ka ah. Tara, kumain muna tayo ng almusal. Wala naman akong pasok mamayang gabi, kaya okay lang kahit mamaya na ako matulog. Tsaka, para matignan ko na rin si Jory. Nagpaalam sa akin si Tricia na pupunta sa bayan. Puta naman daw, day off niya, kaya pinayagan ko na. Mahal, andiyan ka na pala. Ganun ba? Pero wala naman siyang nabanggit sa akin na alis siya ngayon. Gigisingin na sana kita, mahal, kanina. Nagpaalam siya sa akin, kaya lang, naisip ko baka pagod ka, kaya sinabi ko na ako na lang magkasabi sa'yo. Ganun ba? O sige mahal, mauna ka na sa baba at maghihilamos lang ako. Pagkasabi nun ay bumaba na agad si Karina para maghanda ng kanilang almusal. Pagkatapos maghilamos ay agad na siyang bumaba. Naabutan niya ang mag-ina sa lamesa at pinapakain ang anak na si Jory. Maupo ka na, mahal, at kumain na tayo. Habang kumakain, napag-usapan nila ang dalaga tungkol sa trabaho nito. Kamusta naman pala yung bago nating katulong, mahal? Naalagaan ba niya ng maayos si Jory? Tanong nito sa asawa. Okay naman mahal, naasikaso naman niya ng maayos ang anak natin. Sagot niya dito habang patuloy sa pagkain. Mabuti naman pala kung ganun. At nagpatuloy na rin ito sa pagkain. Lumipas pa ang ilang oras, nagpatuloy pa ang mag-asawa sa pag-aalaga sa kanilang anak habang hinihintay ang pagbabalik ng kasambahay na si Tricia. Hapon na nang bumalik ito. Nandito na po ako, ma'am, sir. Pasensya na po kayo at lang po ako nakabalik. Okay lang yun, minsan ka lang naman magpaalam para lumabas. O sige, paano? Ikaw nang bahala kay Jory ha. Magpapahinga muna kami saglit. Pagtapos noon ay tinungo na nilang mag-asawa ang kwarto at natulog. Pasado alas 7 na ng gabi nang magising si John. Lumabas ito ng kwarto at hinayaan muna niyang maiwang tulog ang asawang si Karina. Nagdiretso siya sa kusina upang tingnan kung nakaluto na ang kasambahay. Pero bago siya makarating sa bukana ng kusina, ay may namataan siyang isang anino sa may pintuan palabas ng kusina. Isang bulto ng matandang babae ang kanyang nakita. Dali-dali siyang lumabas upang tingnan kung sino ang nasa labas. Ngunit pagpunta niya doon ay wala naman siyang nakita.
Tumingin-tingin pa siya sa paligid bago pumasok uli sa bahay. Akma na siyang tatalikod nang mapatingin siya sa bintana ng kwarto ng kasambahay. May nakita siyang isang anino doon na parang nakatingin ito sa kanya. Risha, ikaw ba yan? Talong niya dito, ngunit dito sumagot. Minabuti niyang puntahan ng kwarto ang dalaga, ngunit pagpasok niya sa loob ng bahay, ay nakita niya itong nasa kusina. Trisha, kanina ka pa ba dyan? Talong nito na may halong pagtataka. Opo, sir. Bakit po? May problema po ba? Tanong nito sa kanya. Wala naman. May nakita kasi akong anino sa tapat ng bintana sa kwarto mo. Akala ko ikaw. Ngunit di sumugot ang dalaga. Isang weirdong ngiti lang ang ginanti nito sa kanya. Binaliwala niya lang ang bagay na yun. Akma na siyang lalakad palayo nang may marinig na tawag mula sa labas. Dumating pala si Jimmy. Parang dyan, magandang gabi. Tawag nito sa labas. Agad siyang nagtungo doon at binuksan ang switch ng ilaw sa labas. Uy, paring Jimmy, kumusta ka na? Halika, pasok ka. Agad naman itong aya sa kaibigan. Uy, pasensya ka na pre ha. Dumalaw lang ako para kamustahin kayo dito. Matagal na din mula nung huling nagpunta ako dito eh. Kamusta naman pala yung nakuha niyong mag-aalaga kay Jory? Wala man bang problema? Okay naman pre, wala naman kami masabi sa trabaho niya. Naalaga naman niya ng maayos si Jory. Mabuti naman pala kung ganon. Siya nga pala pre, total wala ka ng work ngayon at ako. Wala din pasok bukas, baka pwedeng mag-chat naman tayo. Tagal na tayong di nakakabanding sa inuman eh. May dala akong isang bote ng alak dito. Bigay sa akin ng trabaho ko. Padala ng tatay niya galing ibang bansa. Okay lang naman pre. Tama-tama, andyan naman si Karina. At saka tagal ko na din nakakainom eh. Yun oh. O paano? Umpisa na natin. At naglabas na sila ng maliit na lamesa at pinuwesto nila ito sa may labas upang maluwag-luwag ang galawan nila. O ayan pre, sigurado ka ba na okay lang tayo dito sa labas? Okay lang pre, okay nga to eh, para di tayo mag-iingay sa loob. Okay, sabi mo eh. Teka, magpapaluto na lang pala ako ng pulutan natin. Ano bang gusto mong pulutan pre? Kahit ano pre, kung anong meron dyan. Kahit butong bakwan nga eh, okay sa akin. Sus, talaga ikaw pare oh. Teka, tatawagin ko lang si Trisha para mautusan. Tinawag nito ang dalaga at maya-maya lang ay nandun na ito agad. Ano po yun, sir? May pag-uutos po ba kayo? Tanong nito nang dumating. Pakilutuan mo naman kami ng pulutan dito. May karne naman sa rep. Pakiadobo mo na lang o kaya prito. Basta ikaw nang bahala, lagyan mo lang ng konting sili. Okay po, sir. Sige po. Aalis na sana ang dalaga, ngunit sandali itong pinigil ni Jan. Siya nga pala Trisha. Ito nga pala si paring Jimmy, ninong ni Jory. Pare, siya naman si Trisha, yung nag-aalaga sa inaanak mo. Pagpapakilala nito sa kaibigan, matapos yun ay agad na nagpaalam ang dalaga para magluto ng pupulutanin nila. Ngunit parang napansin niya na di kumibo si Jimmy at natulala ito. O ano pre, natulala ka na dyan. Mukhang naganda nga kay Trisha ah. Pagbibiro pa nito sa kaibigan. Ngunit ininom muna nito ang isang shot ng alak bago ito nagsalitang muli. Di naman maipagkakaila pre, maganda si Trisha. Pero parang may nararamdaman akong kakaiba sa kanya eh. Tugon niya dito habang hinihimas pa ang baba. Uy, sing ka na ba? Ano naman binabalak mo? Bata pa yun no? Alam ko lang sa isip mo, loko ka. Pangasar niya dito. Hindi yun tol. Ano ka ba? Seryoso ako. Parang may bumabalot na sikreto sa pagkatao niya. Na natatakpan lang ng magandang niyang muka. Seryoso nitong turan sa kaharap. Ha? Ano bang ibig sabihin pre? Tanong nito sa kaibigan. Tol, kung di mo na naitatanong,
kilalang albularyo ang lolo ko sa probinsya namin. Bago kami magpasyang tumira dito sa Manila, ay may mga kaalaman ako tungkol sa mga kaibang mga nilalang tulad ng mga engkanto, aswang, mangkukulam, at iba pang masamang elemento. Pagpapaliwanag nito sa kaibigan, matama siyang nag-isip sa tinurang iyon ng kaibigan. Muli niyang naalala ang mga araw na nagdaan. Mula nga nang dumating ang dalaga, may mga bagay na siyang napapansin na kakaiba. Tulad na lang ng matanda sa panaginip niya at ang pagkakapareho ng damit nito na nakita niya sa suot ng dalaga. Sa palagay mo pre, aswang si Tricia o kaya isang maligno? Tanong niya dito. Sa palagay ko pre, di lang siya pangkarinawang aswang. Nararamdaman ko sa kanya na isa siyang uri ng aswang na may halong maligno na kung tawagin ay abiyag. Nang sabihin niyo ng kaibigan, ay mabilis na binalot siya ng kaba at biglang nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Kung ganun pala, nasa panganib ang buhay namin. Nagpapasok pala ako ng halimaw sa bahay namin. Akma na siyang tatayo para puntahan ang mag-ina, ngunit pinigilan siya ng kaibigan. Andali lang pre, huwag nga basta-basta kikilos. Malakas ang pakiramdam ng mga biyag. Madali nitong nalalaman kung naghihinala na sa kanila. Magsasalita pa sana ang lalaki nang nakarinig sila ng sigaw ni Karina. Agad silang napatakbo sa kinaroroonan nito. Pagdating nila sa kwarto ay naabutan nilang nagkalat na ang kanilang mga gamit at nagimbal sila sa nakitang kalagayan ni Karina. Duguan ito at puro kalmot sa buong katawan. Mahal, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa niyan? Ngunit di nakapagsalita ang asawa. Inangat lang nitong dahan-dahan at tinuro ang kisame. Dahan-dahan nilang tingnan kung ano ang tinuturo nito. Sinasabi ko na nga ba't hindi ako nagkakamali sa hinala ko? Pare, ang abiyag. Nasa kisame at hawak niya si Jory. Kitang-kita nga nila ang isang aswang na abiyag na hawak nito ang anak na si Jory. Mga sagabal kayo sa balak ko. Akin na ang batang ito. Akin na. Hindi nyo na ito makukuha sa akin. At malakas na tumawa ito sa kanila. Parang Jimmy, anong gagawin natin? Kailangan mabawi natin ang anak ko. Maiyak-iyak nitong sabi sa kanya. Huwag kang mag-alala pre. Akong bahala. Babawiin natin si Jory sa kanya. Ang mabuti pa, ilabas mo muna si Maring Karina at dalhin mo sa kwarto nyo. At isara mo ang pinto. Pagkatapos, kunin mo yung bag ko. Andun ang buntot pagi na pinadala sa akin ni lolo ko. Bilisan mo pre, wala na tayong oras. Kapag lumipas ang alas 12 ng gabi, mas madadagdagan ang lakas na abiyag at tuluyan na natin di mababawi si Jory sa kanya. Mabilis namang sumunod si Jan sa kaibigan at agad niyang binuhat si Karina at inilipat sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay agad nang tinungo ang bag ng kaibigan kung saan kinuha niya ang isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Agad siyang tumungo sa kinaroroonan ng kaibigan at ng abiyag. Pare, hatawin mo ng hawak mo ang abiyag at sasamputin ko si Jory. Ganun na nga ang ginawa ni Jan. Wala niyang tigil itong pinaghahampas. Ngunit palipat-lipat lang ito ng pwesto. Di ko siya kayang patamaan pre. Sobrang bilis niya. Pare, iasinta mo sa kamay niya ang hampas mo para mabitawan niya si Jory. Di natin matatalong abiyag habang hawak niya si Jory. Pagsabi noon ay mabilis niyang pinukol ng hampas ang kamay ng abiyag. So sobrang lakas ng pagtama sa kamay nito ay agad naman itong nabitawan si Jory. Mabuti na lang ay agad na nasalo ito ni Jimmy. Pare, hawak mo na si Jory. Sige na, huwag ka na mag-alinlangan. Patayin mo na yan. At gano'n na nga ang kanyang ginawa. Wala niyang awang hinambalos ang latigo ang abiyag. Bawat hampas nito ay parang isang matalim na bagay na humihiwa sa buong katawan nito. Hanggang sa tuloy na itong bumagsak sa sahig. Halos hindi na makagalaw ang abiyag nang ito'y tigilan ni Johnny. Maya-maya pa'y nakita nila itong unting-unting nagbago ng anyo. At bumalik ito sa anyo ng isang magandang dalaga na si Tricia. Di ko akalain, sa kapalang aswang at binalak mo pang kunin ang mag-ina ko.
lalo na ang aking anak. Ngayon, tikman mo ito. Kakatawin pa sana niya ng dalaga nang pigilin siya ng kaibigan. Malapit na mag-alas 12. Kapag lumampas ang gabing ito at di natin napatay ang nilalang na yan, lalo lang sila lalakas. Hindi natin siya mapapatay ng hampas lang. Dahil maghihim lang din ang sugat niya. Kung ganun pala, anong dapat natin gawin sa kanya? Ayokong may mabiktima puli ang nilalang na ito. Kailangan natin siyang sunugin, pre. Yun lang ang tanging paraan. Huwag kang magpadala sa panlabas niyang mukha. Dinadaya ka lang ng kagandahan niya. Ngunit kung may karunungan kang tulad ng sa akin, makikita mo ang tunay niyang itsura. Pagsabi nun ay mabilis na inagaw ni Jimmy ang latigo sa kanya at pinag-aampas ito hanggang sa mawala ng malay. Mabilis nila itong itinali sa lubid at inilabas ng bahay. Sa likod nila ito dinerecho at doon sinunog nga nila ang katawan ng nilalang. Narinig pa nila na umaangli ito sa sobrang hirap na nararanasan. Ngunit wala na itong nagawa pa. Tuluyan ang natupok ang abiyag. Sabay ng pagsikat ng mukhang liwayway, sinugod nila sa ospital ang asawang si Karina. At ang ilang araw pang lumipas, gumaling na ito at nakauwi na muli sa kanilang bahay. Mula noon, dahil sa pangyayari, di na muli naghanap pa ng mag-aalaga ang kasawa. Dahil sa pangyayaring kailanman ay hinding-hindi nila malilimutan. Wakas.